Kaya pala na-trade si Jerick Ahanmisi, ito palang gusto niya. Ayon mismo sa spin, ang trade ay base lang sa request niya pero hindi nga lang magawang bigyan ng Magnolia si Ahanmisi ng magandang kalalagyan. Pero at least yung request niya ay natupad. Lumalabas na mukhang may ibang plano pala si Ahanmisi. It's either lumabas ng bansa or lumipat ng ibang team. Ang tanong, bakit siya ang umayaw sa Magnolia? Gusto naman pala siyang ikip ng management pero siya pa mismo ang nagpapatrade. Tara! Kung ang ibang player sa PBA gustong mapunta sa mga kilalang teams na alam nilang malaki magbayad tapos malaki pa ang chance na makakuha ng PBA title, pero ibahin mo si Jerick Ahanmisi kasi ayon sa spin, nagpapatrade daw siya. So far, ito yung biggest move na ginawa ng Magnolia ngayon since nung inacquire nila si LA Tenorio. Kinuha nila si Javi Gomez de Llano at isang second round pick. Since last month ba talaga gusto kunin ng Magnolia si Javi at alam ni Javi ang mga next move ng karir niya dahil in-inform siya mismo ng Magnolia after nung naging available siya galing sa isang KBL stint. Si Javi GDL subok na sa PBA. Under Terra Firma coaching, naging satisfying ang performance niya averaging 16.6 rebounds to assists per game. Yan nga mismong dahilan kaya kinuha siya ng anyang KGC kapalit ni Renz Abando. Halos wala pa nga isang taon, hindi na siya kinuha pa ulit ng anyang at naghanap na lang ng ibang Asian import na fit sa kanilang style. Naniniwala ako na good addition si Javi GDL sa Magnolia dahil siya ay versatile na wing. Siya yung literal na wingman talaga dahil sa daming options ng kanyang mga tira. Maraming angles ang kaya niya. Agresibo din siya. May good handling. Sa palagay ko rin, magandang bagay sa triangle offense ang pagiging versatile niya. Isang 6'3 na may 41% shooting sa 3-point line. Mukhang pwede nga to sa gilas eh. Aminin na natin mas effective siya kaysa kay Jerick Ahanmisi. Si Jerick may shooting, pang long range pa. Hindi lang masyadong efficient gamitin kasi meron naman silang poly. Kaya kung mapapansin nyo, hindi masyadong ginagamit ng Magnolia si Jerick. At dahil nga hindi masyadong ginagamit, hindi na masyadong lumalabas ang abilities niya. Kumbaga, hindi siya nagkaroon ng big break sa career niya dito. Pero ito ba ang dahilan kaya nagpapatrade si Jerick Ahanmisi? Syempre, may ibang pakay yan. Upon request, plano na rin ni Jerick na lumipat na ng ibang team. Yung ibang team, nabibigyan siya ng playing time at bibigyan siya ng satisfying salary. Once na salary yung pag-uusapan, for sure lalabas na yan ng bansa. Kung iisiping mabuti, bakit naman gugustuhin na umalis sa Magnolia kung maganda naman ang sahuran dyan tapos contender team pa? At di bale na walang playing time basta magandang katayuan ng team. Sinong player naman ang may matinong isip sa PBA na lilipat sa lower team at dun pa talaga sa pinaka-lowest? Ibig sabihin, may ibang plano talaga si Jerick Ahanmisi lalo na't papalapit ng expiration ng kontrata niya. Mukhang yun na lang din ang hinihintay niya para finally makaalis na ng bansa. Maliban na lang kung i-exercise niya ang kanyang UFA rights para makalipat ng ibang team. Sa katunayan, pwedeng-pwede siya sa TNT. Ito yung mga tipo ni Coach Chot, yung mga shooter na dagdag pogi points pa sa kanya yung pagiging long range shooter. Inaamin naman ng TNT na kailangan pa talaga nilang manguha ng mga extra shooters since na maraming injured players sa kanila. Balita ko si Calvin Oftana at Jordan Heading hindi pa totally magaling. Lalo na si Oftana tapos wala na silang Jason Castro. Pero kapansin-pansin din sa TNT ngayon na since nung nabasag ang kanilang Grand Slam bid, parang wala na silang masyadong gana sa pagpapalakas ng team. At dahil nga maraming players na hindi fully recovered kaya no choice din sila. Bagamat hindi naman yan confirmed pero isa lang sigurado dyan. Hindi magtatagal si Jerick Ahanmisi sa Terra Firma Jeep. Isang team na kahit kumapit pa ng konti pero uga-uga na at walang plano maging isang contender team. Pero ngayon nalilipat na siya sa Terra Firma. Ito na ang panahon para ipakita niya sa Magnolia at i-market rin ang kanyang sarili sa ibang teams na worth it pang kunin siya considering din sa kanyang edad na 27 pa. As long as patunayan niya yan sa PBA, kaya pang magkaroon ng big break yan. Ang dami ng PBA players na hindi nabigyan ng chance sa mother team, pero biglang ang galing pala sa ibang team, gaya ni Arvin Tolentino. May shooting prowess pala at future star player. Tapos ngayon nasa KBL na siya, kaya hindi pa uli ang lahat para kay Ahanmisi. Kailangan lang niyang patunayan ang kanyang abilities para manumbalik ang interes ng mga team sa kanya.